路地裏の花のような都会の蝶々のような Sa Okinawa Prefecture, masayang nagdiriwang ang mga tao nang biglang lumitaw ang isang giant Shiso lion na ikinagulat ng lahat kung ito ba ay isang villain o isang ancient life form. Hindi nagtagal, sumulpot din ang isang jumbo goya plant dahilan upang magtakbuhan ng mga tao sa takot. Sa di kalayuan, isang giant tokwa naman ang biglang lumitaw, tuluyang nagdulot ng matinding panik. Dahil sa kaguluhan, nagawa ng mga higanteng nilalang na ipunin ang mga tao sa gitna ng lugar. Ngunit sa gitna ng desperasyon, biglang dumating si All Might, sinuntok niya ang Shiso lion habang walang kahirap-hirap niyang hiniwa ang goya plant at ang giant tokwa. Matapos nito, agad din siyang umalis matapos masiguro ang kaligtasan ng lahat. Sa isang resto cafe, nagkita sina All Might at Sukauchi. Ibinigay ni All Might ang mga papeles na hinihingi ni Sukauchi, ngunit napansin niya ang injury sa kamay nito at hindi napigil ang mag-alala, agad niyang tinanong kung isang villain ba ang may kagagawan nito. Pinakalma naman siya ni Sukauchi, lalo't pinagtitinginan na sila ng mga tao sa paligid. Ipinaliwanag ni Sukauchi na may isang villain suspect na sangkot sa trigger distribution, ngunit nakatakas ito. Sinabi ni All Might na kung tinawag lang sana siya, agad siyang pupunta. Tumanggi si Sukauchi dahil ayaw niyang makita si All Might sa isang laban, lalo na sa mga personal na dahilan. Kung iisipin ng mga tao na may mga buhay na mas mataas ang prioridad para sa kanya, maaari raw itong magamit sa pagpaplano ng krimen o pagkuha ng mga bihag, isang punto na agad ding napagtanto ni All Might. Bilang pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nagbigay si All Might ng isang regalo kay Sukauchi, habang isang souvenir mula Osaka naman ang ibinigay nito kapalit. Natanong pa ni Sukauchi kung sabon ba ang laman ng kahon, na agad namang nilinaw ni All Might na ito ay rose-scented bath salts, magarbo at posibleng magustuhan pa raw ng kapatid ni Sukauchi. Nagpasalamat si Sukauchi at sinabing itatago niya ang sikreto tungkol sa regalong natanggap niya na agad namang sinang-ayunan ni All Might. Nang makauwi si Sukauchi, iniabot niya ang regalo kay Makoto. Ngunit agad nitong sinabi na kung ginagamit niya iyon bilang panuhol, hindi raw ito gagana. Ipinaliwanag naman ni Sukauchi na isa lamang itong souvenir na ibinigay sa kanya, kaya tinanggap na rin ito ni Makoto. Sinabi ni Sukauchi na sana ay maipagpatuloy nila ang kanilang naiwang pag-uusap. Humingi ng paumanhin si Makoto at nilinaw na wala siyang intensyong magbigay ng personal information tungkol kay Pop, lalo't wala naman itong ginawang dahilan upang ituring na isang kriminal. Ipinaliwanag ni Sukauchi na nasangkot lamang si Pop sa isang insidente na kagagawa ng isang villain at kinakailangan lang siyang tanungin bilang bahagi ng investigasyon. Mariin namang iginiit ni Makoto na wala talagang kinalaman si Pop sa insidente. Binanggit ni Sukauchi ang paggamit ni Pop ng kanyang quirk sa mga unauthorized performances at vigilante activities, at tinanong kung hindi ba ito maituturing na isang minor engaging in reckless behavior. Sagot ni Makoto, ibang issue raw yun at sa ngayon ay nakafocus na lamang si Pop sa mga legit events. Nagpatuloy ang kanilang mainit na diskusyon hanggang sa tuluyang sabihin ni Makoto na wala siyang planong labagin ang batas. Wala nang nagawa si Sukauchi kundi ipaalala kay Makoto na responsable siya sa mga batang ito. Maya-maya, naamoy ni Makoto ang laman ng kahon at napansin ang mamahaling packaging at ang branding na may pangalan ni All Might. Kaya tinanong niya ang kanyang kuya kung may katrabaho ba ito mula sa All Might Agency. Sagot ni Sukauchi, kung sisimulan pa niya itong usisain, kukunin na lamang niya ang regalo. Sa shop ng dalawang ugok na grasshopper, tinanong nila si Kamayan kung may galit ba ito sa mga pulis dahil sa pagtrato sa kanya bilang isang villain. Ipinaliwanag ni Sukauchi na inalis na ang kaso laban kay Kamayan matapos mapatunayan na pinilit lamang siyang gumamit ng illegal narcotic. Ikinwento ni Kamayan na noong araw na siya ay pinalaya at nakauwi, sobrang laki na ng kanyang katawan kaya hindi na siya kasya sa pintuan at hindi rin niya ito magawang buksan. Dahil dito, pansamantala siyang naninirahan sa warehouse ng dalawang ugok na grasshopper. Patuloy pa rin ang pagrereklamo ni Kamayan tungkol sa kanyang kasalukuyang itsura nang bigla nilang maamoy ang mabangong halimuyak na nagmumula kay Sukauchi. Muling nagkita sina All Might at Sukauchi, at agad na nagpasalamat si Sukauchi sa regalong ibinigay ni All Might, sinabing ibinigay na niya ito sa kanyang kapatid. Ngunit nang muli niyang maamoy ang sabon, agad din niyang inamin na hindi niya ito binigay. Dahil dito, nagtaka si All Might at tinanong kung nagkaroon ba ng alitan ang magkapatid. Dito ibinahagi ni Sukauchi ang kanyang mga saloobin tungkol sa kanyang kapatid. Para naman kay All Might, ginagawa lamang ito ng kapatid ni Sukauchi hindi dahil sa pagiging pulis niya, kundi dahil siya ang nakatatandang kapatid, sa madaling salita, umaasa ito sa kanya. Sa opisina, agad na amoy ng pusa ang mabangong halimuyak kay Sukauchi at pabirong tinanong kung may girlfriend na ba siya.
Sa eskwelahan, 4 na nilalang mula sa karate club ng Third Planet ang humiling ng isang group date at kumite sparring kasama ang mga babaeng estudyante. Dahil dito, natakot ang mga kababaihan at nagsimulang magsitakbuhan. Bigla namang dumating si Koichi, agad na maikit sa isang pader, at matapang na pinagsabihan ng mga ito. Dahil sa panghihimasok ni Koichi, nagpakawala ang mga nilalang ng mga missile. Nagawa niya itong iwasan, at sa gitna ng kaguluhan ay tila na-deflect pa niya ang isang missile, dahilan upang magtaka siya kung paano niya iyon nagawa. Dahil dito, tinamaan na siya ng isa pang missile nang hindi niya namamalayan. Agad ding dumating si Pop at kinamusta si Koichi. Ngunit paglingon niya, nakaabang na ang 4 na manyak at sinabi nilang gusto nilang i-train sila ni Pop. Dahil dito, napasigaw na lamang si Pop ng sobrang lakas. Ipinakita naman ni Sukauchi ang kuha ng CCTV mula sa nakaraang insidente. Ayon sa kanya, inakala nilang nahuli na nila ang villain, ngunit nagawa pa nitong magpaputok sa kanila at agad na makatakas, lahat ng iyon ay nangyari sa loob lamang ng 1 segundo. Dagdag ng isa niyang kasamahan, malinaw na isang acceleration type quirk ito na kayang paganahin ang utak sa super speed, may kakayahang umunawa at mag-isip ng napakabilis at tila kayang pabagalin ang buong mundo mula sa perspektibo ng gumagamit. Sinabi ni Sukauchi na posibleng resulta rin ito ng trigger. Tinanong niya kung sino ang unang nagsabi sa kanila tungkol sa isang taong may kakayahang patigilin o pabagalin ang takbo ng mundo. Dito sumagot si Eraser, sinabing pamilyar siya kay O'Clock, ang high-speed hero na may kakayahang maglunsad ng 4 na sunod-sunod na combo attack gamit ang kanyang quirk. Ayon sa mga narinig niya, hindi na aktibo si O'Clock simula pa 4 na taon na ang nakalipas. Sinangayunan nito ni Sukauchi at idinagdag na hindi na rin nag-renew si O'Clock ng kanyang hero license noong nakaraang taon. Dahil dito, natanong ni Eraser kung bakit niya ito binanggit. Ipinaliwanag ni Sukauchi na naiisip niya kung may kinalaman ba si O'Clock sa villain na nakaharap nila sa Osaka. Gayunpaman, nilinaw niya ring malabong iisang tao lamang ang villain at si O'Clock, lalo na dahil sa pagkakaiba ng edad. Dagdag pa niya, maraming quirk ang namamana at may mga pagkakataon ding may tumutulong sa isa't isa kapag pareho ang kanilang quirk. Dahil dito, sinabi ni Eraser na posibleng ang magkadugo ang dalawa o kaya naman ay dating estudyante niya si O'Clock. Inamin ni Sukauchi na may posibilidad ito at naisip niyang dapat nilang hanapin ang taong iyon. Para naman kay Eraser, malamang ay ine-enjoy na lamang ni O'Clock ang kanyang buhay, kung saan-saan man siya napunta, dahil kung siya raw ang nasa kalagayan nito, ganoon din ang gagawin niya. Makikita ang villain na nagsasanay, patuloy na pinapalakas ang kanyang suntok. Ginamit niya ang kanyang quirk at agad na nakapaglabas ng 8 sunod-sunod na combo attack. Samantala, isang lalaki ang nagsalita mula sa laptop, sinabing mas mapapadali para sa kanya ang paggamit ng baril, katulad ng ginawa niya noong nakaraang araw. Tinuligsa ito ng villain, iginiit na may kulang siyang nararamdaman, ang mismong pakiramdam ng pagtama at pananakit sa isang tao. Sa huli, ipinakita ang isang poster ni O'Clock at binanggit ng villain na ito ang kanyang master. Nang makauwi si Sukauchi, ipinakita niya ang kanyang bagong move kay Pop. Nilagay niya ang lata sa kanyang palad, nag-concentrate, at bigla na lang umangat ang lata. Ipinaliwanag ni Koichi na ito pa rin ang karaniwan niyang ginagamit na quirk sa pag-slide, ngunit sa pagkakataong ito ay isang kamay lamang ang gamit niya. Nagtaka si Pop dahil akala niya ay 4 na kamay ang kailangan upang magawa ito. Ikinwento ni Koichi na noong bata siya, nagagawa niyang mag-slide habang nakatayo, pero madalas siyang natutamba. Kaya ngayon, ginagamit niya ang 4 para maging mas stable. Ngunit kanina, nagawa niyang i-deflect ang mga missile gamit ang kanyang kamay habang nakadikit ang mga paa sa pader. Ginawa niya mismo ito sa harapan ni Pop at mula sa kanyang palad, nakakagawa siya ng tila isang offensibong atake. Ikinumpara pa ni Koichi ito sa kilos ng isang sumo wrestler. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.